Kilalanin natin si Elias Jackson, dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, na ikikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi po ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nagsusolicit kami, di Pulog, so punta kami ng Pagadian, Sambonga del Sur, Sambonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming 15 noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan 3 kami, nangaharada, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan ko. Yung pala, tag 800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Nung 99, nag-youth camp po, isang buwan po kami nag-youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, yung natawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako nung December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300. Pinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Kasali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Ganun pong pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. 2 uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere.
Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinaffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Maynila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no, na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin.